di ba? May interview na naman kami. Yun, no? Oo. Ito na. Yan ang maganda ng pwesto mo, Mark. Yan na yan. Ito na, no? Medyo, sentro, okay siya. ano mo lang, baba mo lang yung camera mo kasi pwede ka pa mag-zoom in lang ng konti. Zoom in ako ng konti. Teka lang, lalapit. Lapin mo ng konti, tapos babalitan mo yung headroom mo ng konti. Yeah, para yung mga pores, no? Hindi. Ay, ganyan. Close up mo ako. Close up mo. Yan. Okay. Mga pores, mga kaibigan. Welcome to episode 54 of Spot Pinoy. May kakwentuhan na naman kami. And na-meet namin ang mag-asawang to doon sa aming meet and greet in Calgary. Nandun sila. Pakita natin yung pictures mamaya. Oo. They also came from Singapore. Parang may nakailan din tayo mga nakausap, ano, di ba? Oo, si Bal. Singapore siya, di ba? Oo. So, sila Mike, Singapore din. Ayun, okay, so they were also as similar dun sa mga na-interview natin dito. Parang komportable na sa Singapore. So again, pag-uusapan natin bakit din sila nag-Canada. Diba? Ano ang naging motivation nila magpunta ng Canada? Alba Fambam, Lawrence and Donna Alba. Ayan, hello guys, nice to see you again. Hello guys, nice to see you, Ina, Rice and Mark again. Yun. Ayan, pakita natin. Nag-meet na kami noong sa Calgary. Saan kayo dyan? Sa likod si Lawrence. Ayun sa gilid si... Parang maputi ako dyan. Diba? Yeah, okay. Kano kayo matagal sa Canada? Sila. How long na daw? How long na kayo sa Canada? Gaano kayong katagal? 2 years and dumating kami August 8, 2022. Kasi start yung school ko ng fall ng 2022. So 2 years na. Matatapos ko na bali sa school? Kung ano? Nakatapos lang last April before we moved to Calgary. Okay. Oo nga pala. Now I remember. They also moved to Calgary dahil nga, I think they came from Vancouver ba? Tapos medyo mahal kasi yung bahay doon and they figured mag-Calgary sila at ngayon may bahay na sila doon. You bought a house, right? Yes. Talaga. Wow. Ang bilis. 2 years pa lang. Ang bilis. Naunahan pa tayo, Rice. Tina, bibili na yan next week eh. Hindi. Okay, unahan natin. So what brought you guys to Canada from Singapore? So syempre yung the usual motivation ng mga tao is to have a better life, better lifestyle, better in terms of finances, family will be together. So ganun din naman kami sa Singapore. It's just that one of the big motivation that we really thought na kailangan namin mag-move to Canada is because of the cost of education in Singapore. So since we're just in a sense work permits there, work permit holders, need namin shell out around 1,000 per kid per month kung dun sila magsuschool. Grabe, mahal. Yeah, sobrang mahal because in a sense international school yung papasukan nila. So that's on average. So meron pa, I heard back when we were there, I heard meron pang umaabot ng 1,500 per kid. Yeah. 1,000. At FYI, similar ang exchange rate. Similar, yeah. Malakas lang ng konti ang Singapore. Almost 1-to-1. 1,000 per child per month. Per month. Yeah, that's a lot of money. Oh, wow. Yes. Because we still consider ourselves as a foreigner. Kasi we still work permit. It's like SPAS at saka EPAS. Iba-ibang level lang ng work permit sa Singapore. Pero, ayun. So, hindi kami unfortunate na hindi kami na PR doon. So, yun talaga yung nag-push kami to move. Even though like 14 years na ako sa Singapore. Tagal, no? Yeah. So, yun. Pero nag-apply kayo ng ng pagka-PR? Several times. Donna applied 3 or 4 times. Talaga? Time.
So meron nga silang parang kasabihan doon. I think it's a lottery that Filipinos wouldn't win. Yeah. Parang talaga? yeah. At Yes. do they give you the reason, kunyari na, No, the that's the deadline? thing. That's the thing. We don't know. That's the magic of their government. They They don't. They don't. Talaga. Parang Pero, they give you, ay, you don't have any chance to improve your Yes. resume, no? parang ganun, Yeah. no? And unlike may guideline sila. Hmm? May guideline sila. Yung requirements para ma-PR ka, parang Oh, ganon. yeah. They have like Oh. you know the usual birth Documentation and certificate stuff. and Aha. or whatever Work, documents. employment, yeah. Work. Pero hindi sasabihin kung bakit kayo hindi na Pero yeah, at the end of the day, once you're denied, Ulit. you're gonna get one piece One of piece letter, of paper. Yeah. and then that's it. You're denied. So there's no additional information on how you would Improve. on how you would improve. Unlike Tsaka- Canada, where it has the express entry points, the CRS points, Mm. so you know which aspects of the formula you should be getting into or you need to improve. So parang ganon. So ang mahirap Alam nga mo, yung... masakit yun feeling ko Kunyari ako, imagine mo si Donna, 14 years 14 na doon. years, I'm sure no? she already fell in love with Singapore, comfortable. Tapos parang ayaw ka, nakailang try ka pa, di ba? Nag-apat pa siyang attempt. Ang sakit din to nun. add on that, Ina, you know, it was funny because when I dated Donna, and then we got married, syempre mag-aano ka ng mga requirements kasi since OFW ka naman. So mag-aano ka pa rin ng SSS, nung mga pag-ibig. So although siya noon, nung hiningan ko siya ng TIN, Tax Identification Number ng Philippines, wala siya. It's because after graduating or even before she graduated, Internship. nag-intern na siya sa Singapore. So she never had a chance to really work in the Philippines. Doon yung, in a sense, buhay niya nandun. Yeah. Oo, tapos... Oo nga. Ang saklap Yeah. naman, ano? Sakit, no? Sakit. But anyway, God brings you to where you belong. Yes. Yun. I agree. Yes. Totally. So I Kaya said, pala marami nag-aalisan ng mga Pilipino sa Singapore, no? Totoo. yeah. Mhm. I said when I said a while ago, Singapore is very good country, well managed, clean, the pay is good, you know, the community is good, the food is good, and the proximity to the Philippines is very good as well kasi 3 hours. Lapit lang, no? Manila ka na. And she works in an airline, I think arguably the best airline in the world, which is based in Singapore. Merong time na dahil dun sa proximity, it's like every month, every 2 weeks, Nasa Pinas. nasa Pilipinas kami. Ang saya. Ayos yun Huwag na nga tayong umuwi, parang nagsasawa na umuwi. And there Pero was, sa Singapore na kayo nag-meet. Ano ba? Paano ba? sa Philippines kami nag-meet when she was College. when she was in college, and then I Tapos was nag-move just started working. And then yun nga, nawalan kami ng communication kasi nag-move na siya to Singapore. So, yun. And then sinundan mo sa Tumalon siya Singapore. sa Singapore. And then nag-meet kami after several years. And then sinundan ko siya sa Singapore. So yung pagsunod sa Singapore, it was very easy. Kasi since she was working there, so hindi na ako parang alam mo yun, ikaw lang mag-isa pupunta sa isang bansa na walang kakilala, ganon. So I know that Donna will be there, and then my application just took like 2 weeks or a month. So nag-try lang akong LinkedIn, and then it was just LinkedIn. I didn't go to any other site. So LinkedIn. So so yung background ko naman is I work for the IT industry. So I'm an IT project manager. Yeah. So I think that was one aspect na kaya siya laging in a sense madali. But of course, you need to pass the interviews, you need to pass their background checks, etc. So yun, so mabilis. And then pagdating ko dun, ayun, nagsama kami ni Donna, we got married. We got kids, and then that's the time. That's the time we feel na yung cost of living namin is iba na, unlike nung dalawa lang kami. So that's the time na we think na mag-move. Yeah. I could say our stay in Singapore was a really good experience, and then in a sense, since we could travel the world, free
free free yung mga tickets namin and Oo, airfare. no? So in a sense, it was the stage where it's a luxurious stage for us in a sense. You know, Aha. the pay is Leap. good. Both of us are seniors. Are senior in a senior role there. So Did you consider other countries apart from Canada? good question. Yeah. Yeah. So yung brothers ko kasi, two brothers. So panganay ako. So yung kasunod ko and third are based in Australia. So yun talaga yung pursue namin lagi. Yeah. And then their point system is when you reach a certain level, like for example at that time like 75 yung binubunot nila. So it's still it's the same as express entry in a sense. Yeah, parang At that time it's 75, nasa 70 ako. So we were expecting like after a few months, mabubunot na kami. But then hindi. Kasi ang way nila is they add to the backlog, they add the ones that are with higher points on top of you, of course. So yung Tatabunan ka. hanggang sa parang nawala na lang, parang hindi na kami nabunot. bumaba na Aha. yung system sa age. Pero Oh. let's say kung na-PR ka, iniisip niyo ba bang aalis doon, do you think? Ang galing ng tanong ni Rice, ang galing ng tanong ni Rice. Without knowing Canada, kung without the experience na yung na alam nyo ngayon about Canada. We will never thought of leaving Singapore. Oo, malalaki na sahod nila, tsaka libre yung biyahe nila eh. Oo, libre, bagay di ba? din yun, di ba? Bagay nun. So parang sayang naman nabitawan. Yeah, even ngayon na alam nyo na yung, let's say ngayon nasa Canada kayo, tapos isipin nyo yung Singapore, worth it ba yung naging paglipat nyo? Worth it naman. Worth it. Worth it naman yung Kasi at the end of the day, number one, gusto mo magkakasama kayo ng family mo. So yun pa lang, dahil na-PR kami sa Canada, that's a very good thing and it's secured na yun. Whereas kung in Singapore kami, kung ako mawala ng work, trabaho, uuwi siya ng Pinas. kung si Donna mawala ng work, we need to leave Singapore. Kasi they have this threshold of salary that you need to have in order for you to bring your kids there. So if hindi abot yung salary na yon, at that time I think it was $7,000 or $8,000 for one of you. And then pag nawala yun, you need to go. The kids need to go. Oo, ma'am, may mahigpit. Wait, ang bilis niyo pala ma-PR, ha? So, who was the applicant and what was your pathway to PR? Kasi 2022 lang, kakatapos lang din ni kakatapos mo lang mag-aral. Okay, so ako lang mag-explain. Kasi before to answer your question. Student ako eh. Siya yung nag-aasikaso ng mga Before answering your question. So, parang divide and conquer yung ginawa namin. Yeah. So, while we were both working in Singapore, and then yun nga, nakascroll ako dun sa colleague ko before, uy, nasa Toronto, kakalan mo lang sa Toronto, paano ka napunta dyan? So sabi lang ng colleague ko, uy sir, nag-student. Sabi ko, tawag ka sa akin. Punta ka lang dito sir, you read everything here, andito lahat ng information. So binasa ko. And then I asked Donna agad, so paano yung divide and conquer natin ito? Kasi may mga kids tayo. Ang tanong ni Donna sa akin, pwede namang ako ang magbasa and mag-apply. Gusto mo bang ikaw mag-aalaga ng bata? Ay, isang strategy ni Donna, di ba? Oo, super bilis. Totoo yan, ha? Totoo. Totoo yan. So, sagot, syempre, akong magbabasa lahat. Ako lahat o magre-research and everything. So, ni-research ko lahat ng mga provinces and all. So, we decided to pursue her master's in Vancouver. Kasi meron din ako. Master's, alright. Yeah, okay. yeah, so it was a master's degree in hospitality management. So, kasi nandun yung brother ko, dun kami Pero saan kayo na PR? Sa and then so since sa IT ako, a good thing was even before ako resign like I need to sign the paper. My Singapore employer, nag-apply ako ng nag-apply.
And then good thing my company based in Singapore, na kinuha na ako even before I arrived. Wow. Oh. Galing, ah. Yeah. So magaling siya, but in a sense, puyat ako, Mark, ng mga 3 weeks. Oo. Through interviews and interviews and interviews. Oo, no? Manager in Singapore. Okay, so what have you done with projects? You know, the usual interviews. Mhm. Puyat talaga. Like 4 a.m. yung 3 a.m., 4 a.m. yung mga interviews ko. Oo. Yeah. So after Wow. 2 weeks, I got a confirmation, in a sense, a job offer. So when I landed back in Canada, meron nang work. And then, Oo. Oh. So, ikaw naging applicant sa ano nyo? Oo. PR. Sa ano yun? Si Sa Lawrence. ano ba yun? Express Open entry. work permit siya. So yung work niya ang naging principal namin for PR. Yeah. Yun. Oo. And then yeah. we So applied yeah. for the So the PNP. goal was really not to wait for Donna to finish Yeah. her course, Mhm. her studies. So yung target namin is Inara. before 2 years, dapat ma-PR tayo. Kasi I know, based on my research kasi, sobrang ni-research ko talaga, like every province, every viable option kung ano ang PR pathway. Kasi you're risking a very stable and good condition, stable job in Singapore with uncertainties going to Canada. So at least to us, I need to have some plan for it to be a bit more certain when we get to Canada. Parang ganun. Mhm. Oo. Ang galing ano. Oo. Yung So, sahod mo ba sa Singapore, nadala mo sa Canada o bumaba? Yes, thankfully. O yan. O, Ah, di yun, ba? maganda rin. O, di maganda. Yeah. Oo. So again, yeah, it's a good reference and to inspire like our kababayans that there is a way. There is always a way. It's just that you really need to plan for it. And And- Was it express entry, Lawrence? Or Yeah. meron bang IT pathway or something sa Tech Canada? pathway yata sila eh. Tech pathway. kung project manager, okay, Lawrence, go ahead. No, go ahead, Rice. Anong question mo? No, I mean, kasi since nasa managerial position ka, so, doon ba pumasok yung ano mo? no. Yung express entry mo, NOC mo? Yeah. So, dahil nung wala pa akong work, so inaggressive ko talaga yung move namin to, or aggressive yung planning talaga. So even before we got to Canada, may express entry na ako. At that time, I know the score, 430, 440. It's impossible. It's really impossible. Even after adding Donna's points, after she graduates, I think it's impossible. And now it would be more impossible. Like 500 plus like, na ngayon. Oo. That's federal level, 510 na ba? Ganon. So, parang so to answer Ina's question, yung nag-express entry ako, but I know that I need the BCPNP, which is the British Columbia Provincial Nomination Program. And I call it the magic list because that lists down NOC. all of the jobs, or NOCs as they call it, NOCs that would be able to get nominated by the province. So, so after 3 months, even before I signed the job offer with my Vancouver employer, I asked them, the primary goal is for us to become permanent residents. Would you support the application? Sabi nila, oh yeah, sure, it's simple. Because it's simple. They just need to provide, the company information, their tax declaration, etc. So that's it. Grabe, ang bilis. Ayun, No? so after 3 months, nag-apply ako ng BCPNP. And then after like 2 months of processing, approved siya. So that's total of around 6 months. Approved na. So when you say BCPNP or PNP approved, you're gonna be having additional 600 additional points. Yeah. Yun. So sa express entry, 440, 430, I couldn't remember. Plus 600. Now So, it's 1,000. 1,030. 1,000 lang. Yeah. Oh. And then the Lagpas next na bunot, yun nga pag nung nag-approve na yung PNP, next na bunot, we call it bunot, di ba? Pag next na bunot, yay, ayun na. Ang galing grabe. Oo, so ilang buwan lang inabot? Ilang buwan? Oo.
Including siguro yung pag-submit mo ng PR application and also siguro total 10 to 11 months. So pagdating nyo dito in 10 months, PR na kayo? Yep. Wow! Grabe, di ba? 14 years ka sa Singapore, walang nangyari, no? Oo, dito, diba? no? Sabi ko, bakit ganun? Ang tagal-tagal ko nasa Singapore, tapos dito, wala pa tayong 1 year, PR na tayo. PR na kayo, ano? May nangyari, Mark, nakapag-asawa tsaka 2 kids. Oo, ayun. Yan. Yun, Yun na nangyari. Singapore, yun. Ang galing ano. Okay, let's talk about the lifestyle. Kasi nabanggit nyo naman in Singapore, you reached a point where you felt that, you know, you were enjoying Kumbaga. luxuries in life. Top Dito rate sa Canada, na. were you able to sustain that? Are Oo. you both also in senior level jobs? Ano na? So, ako, si Lawrence, nasa same level siya. Same, okay. Ako, after graduation, so naglelo muna ako because of the kids as well. Kasi nga dito, alam naman natin na atin lahat We do everything. So, focus ako sa kids muna and gusto ko makarest after ng school. So, nagpa-part-time lang muna ako ngayon. So, pero sa airline pa rin ako nag-work. So, ayun. And then, lifestyle. Yeah, malaking lifestyle kasi sa Singapore may helper kami. Oy, wow! Ganun. Nakakuha kayo doon? Nung nagka-kids. Nagka-kids, may helper kami. So, if you don't mind me asking, magkano ang babysitter or paano yung helper in Singapore? Is it total including the levy because you need to pay levy for the helper. Wow. Kasi in a sense, it's a luxury. Yeah. Because you're getting a helper, so you need to pay the government. So a total of $1,000. Yeah. A month. Month. Tapos kinuha nyo yun sa Pilipinas o kumuha kayo sa agency? Agency na sa ano. Singapore Kasi na. COVID time nung ako. So doon na kami sa Singapore ayun. So lahat akin dito ngayon. Yan, lahat. Of course, I understand. Pero kumusta yung buhay may pamilya sa Singapore kumpara sa buhay may pamilya dito sa Canada? Mas masaya dito at mas masarap. Why? How? Why at how? Bakit? Siguro kasi work-life balance talaga yung na-feel namin with nature, with friends. Kasi sa Singapore, parang feeling ko, I'm a robot doon kasi lagi nag-work. Tapos wala masyadong time with my kids back then. Or dahil siguro, ewan ko, parang yun yung na-feel ko, iba yung surroundings dito, mas more on nature. Feeling ko mas laid back. Yeah. Ganon. Tapos may sasakyan kami dito. Nakaka-drive. Sa Singapore ba hindi nyo inisip magsasakyan? Wala kayong sasakyan doon. Rice, pwede naman. But you need to spend for a Toyota Vios para makarelate yung mga kababayan natin. That's the usual car. Around $120,000. What? Bakit? Yes. Ganon. So they have this. So before you can go to a car dealer, you need to have that. They call it Certificate of Environment, COE. Right now, and you need to bid for it. And right now, I think for a normal sedan, it's around $80,000 to $90,000. So you have to have that paper first. And then you can go to a car dealer, and then okay, so you have a car, you have the certification. Sure, you buy a car. So another gastos for the car is around 30K, right? That's normal. Grabe, no? Pero nabibenta mo yon yung certificate na yon. Kunyari, binili mo, tapos pwede mo i-transfer. Transferable. Hindi siya as far as I know, hindi siya nabibenta, pero Mark, nag-expire siya after 10 years. Grabe. That's why you don't see any old cars in Singapore. Kasi every 10 years, you need to renew it. Yeah, so instead na magre-renew ka for that 10,000 for that 10-year-old car, syempre pagka-renew mo, kumuha ka na lang ng bagong kotse kasi mas mahal pa nga yung paper sa kotse. No? Parang yun, no? Prangkisa, no? Yes. Correct. Correct. Prangkisa ka. Gosh.
Yeah. I think that's Singapore's way of encouraging people to take public transport. Yes. At in fairness, Oo, efficient no? naman kasi. Yun, So, efficient ganun yung gagawin nila. ano nila, yung transpo nila. Ang Sobra. galing din, in a way, magaling din. It less pollution pa. Correct. Diba? Kaya, Pero I think wow, the ganun government pala. really Oo. Si Boss Oh. Lawrence, ano bang masasabi mo sa buhay Canada na may pamilya ka rito, boss? Oo. Mas marami ka bang oras sa pamilya dito? Hindi katulad sa Singapore na sobrang busy mo, stressful yung environment. Yeah, more or less the same lang yung stress level. Pero ang difference talagang malaki is yung worry mo dun sa family. So for example, dun sa Singapore, dun ka nagwo-work. Wala ka nung universal healthcare katulad ng Canada. So for example, nagkasakit ka, although covered ka ng sa some parts of it, Work insurance. covered by the company work insurance. Pero dito kasi sa Canada, hindi mo talaga iisipin eh. Yeah. Yeah. Wala ka talagang worry eh. Kahit na anong mangyari sa'yo, just punta ka lang sa hospital. May trabaho ka o Oo. wala, no? May trabaho ka man or wala, ayos eh. So doon, ayun pa, Rice, na sabi mo, kung may trabaho ka man o wala, pag wala ka trabaho, you need to go back. Uwi, no? Oo. School pa ng dalawang bata. Plus school pa ng dalawang bata. Hindi kayo naglalabas ng pera ngayon, pambayad, di ba? Totoo, yun. Nasa-save, di ba? Yun yung pagdating namin dito, parang naninibago kami. Na parang, libre na pala ang school nga pala natin dito. Kasi for the longest time, yun yung pinlan mo sa Singapore na magbabayad ka every month. Kaya pala part-time na lang to si Donna. May plano naman po full-time siguro pag medyo na yung mga kids talaga kasi maliliit pa rin. So, Ilan taon ba? Ilan taon? Yung panganay namin magpa-5. So, kakapasok niya lang ng kinder. Tapos yung bunso, kaka-3 lang last week. Maganda-ganda pa child tax doon. Yeah, so yun. Wala na yung Mark. Pag malaki yung income ng family, di ba, maliit lang yung child tax. Hindi, part-time si Don Medyo maganda. Sabagay. Go-compute no? Magpa-part tayo next year. Paano ba yung sistema? Kasi nag-PR sa inyo is yung BC. Yeah. Right? Tapos, lumipat kayo ng gaano kayo katagal bago kayo lumipat dyan sa sa Calgary? Siguro mga close to 1 year na din bago kami nakalipat ng Calgary. Bago kami nakalipat. Okay. Yeah. So sige, go ahead. Yeah, so usually kasi my question dyan since BCPNP ka, ang yung province, parang ganun, di ba? So, ni-review ko yun, walang nakalagay except for you just need to make a real intent to live in BC. Yeah. Which we did. Kasi doon nag-school ang mga bata, doon kami nag-work, doon siya nag-school. So the intent, may family doctor ka doon, may so wala silang binigay na time. So that's a gray area pa actually kasi wala silang binigay na time. So my assumption is, and I think it's correct, that as long as you have the intent to stay there, you stay there. Walang papel na sinabi na mag-i-stay ka. 2 years. Sa Brunswick lang yata yun, Mark eh. Hindi, sa Saskatchewan may parang may papel na. Pirmahan ka? Yun din talaga yung in-assure namin na walang ganong May yun. I know, Mark, meron nga like, you need to stay here for 2 years. Oo. Kasi, paano ba? Yun nga, no? Parang ang mahalaga, mapatunayan mo kung sakali man nahabulid ka na you tried. Na yung magagawa mo para mag-prosper ka sa probinsya na yun, di ba? Kasi sabi nila, kaya ka nga, PNP, provincial nominee, kailangan ka ng probinsya. Correct. Diba? So the intent to stay should be really strong. Kasi ang tina-try nilang i-avoid dyan yung mga abuse na parang ito yung province na nag-PR sa'yo, pag land mo, umalis ka na agad dyan. Yung ganon. Vancouver or Toronto, parang ganon. So yung piniprevent talaga nila dyan. So yun, very clear yun, na wala silang intent to stay in that province. Hindi nila sinubukang tumira sa probinsya, maghanap ng trabaho, di ba? Correct. Yung kaka-PR lang, may init-init pa yung PR, mga 3 weeks, wala na. Yung iba,
Yeah, correct, Mark. Iba nga na, may May mga nabasa ganun. ako, like 2 weeks pa lang, 3 weeks pa lang, umalis na. Yun, May, hinabol gina- may ginagamit silang term yung ano ba yun, yung sabi nga nila na freedom to move, na pag PR ka na, pwede ka na raw lumipat kahit sa probinsya mo gusto. Kaya siguro yun yung nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na okay, PR na ako regardless kung Pero may technicalities kasi yan Siyempre, titingnan mo rin yung, yan yung batas, pero titingnan mo yung purpose ng batas behind it. yeah. Bakit nila ginagawa yung PNP? It's because to encourage workers Sa kanilang dun sa province. Sa kanilang province. Exactly. Kung gagawin mo lang na yung black and white na literal translation o pag PR ka, pwede ka na Pwede mag-move sa Lumabas. So madami Dun nang talaga. nag-move, di ba? Oo. inyong... Oo. Marami yata napahamak sa ganun Oo, Marami na. talaga. At saka marami na rin bumalik. Kunyari kasi nalaman nila, may katrabaho sila ni ibang lahi. Nalaman niya yon, bumalik uli dito sa Saskatchewan. Kasi nga biglang umalis Biglang umalis. Oh, like nag-move sila like to another province like in an instant, 1 month lang, 2 months. Oo, mga ganun lang, ka-PR. Tapos sinabihan siya ng mga kakilala doon sa, ayun nga, sa nilipatan niya. Oh, ba't ka, ganyan-ganyan. Mga ilang lang, bumalik na ulit dito. Oo. Ganun. To add to Rice point, yung sabi ko Rice kanina na yun nga, pag PR ka, you're free to move. Actually, nag-email pa ako sa BCPNP mismo na office. Para sure ball, yan ang maganda. To make sure, kasi... sure ball. And yun yung reply lang din nila, like a generic reply. But nonetheless, na-research ko na. Yeah. Oo. We emailed talaga. Sinabi nila na dapat nandun yung intention mo na oo. Parang wala rin pala, parang binasa lang nila yung nasa batas. Hindi, kasi siguro nalaman naman, nakakaisang taon sila, doon nag-aral, doon di ba? Kaya siguro for security nga, pinag-print ko talaga lahat ng mga family doctor namin, yung mga conversation, yung may mga housing documents ka and everything. Ay din kami doon ng parang housing government, something. Yeah. Kasi para i-help din nung nagre-rent kami doon. Kasi nga syempre mahal din yung rent, di ba? Unfortunately, hindi din naman kami nila, parang nag-respond sila na reject din kami. So, alam niyo, isa na rin yung sa reason why we tend to move. Parang ganon. Oo, ano nga bang main reason bakit okay naman yung BC, ang ganda ng weather, maganda yung lugar. Oo, pero anong nagtulak sa inyo papunta diyan sa Calgary? Yung bahay talaga. To own a property. Tinry nyo talaga yung mga nakita nyo, naghanap kayo doon saan ba kayo banda sa BC? Sa Richmond. Oh, mga magagandang bahay. medyo pandiinan nyo, napandiinan nyo. Talaga doon sa mga pa-rich. Oo, sa rich talaga. Rich nga, rich. Nakakatawa ka, Mark, kasi nung na-PR kami, syempre feel mo, this is the time. Punta kami ng isang townhouse. Open house. Townhouse. 4 bedrooms. You know, the nice townhouse. Pagtanong namin ng price is 1.3 million. Oo. Grabe. Makakabili ba tayo ng bahay? 1.3 million, how much daw yung down payment sinabi sa inyo? Ay, hindi ko na tinanong, Mark, pagkasabi niya 1.3 million. So, makita yung ulo mo, no? Parang ang hirap na mga habulin no na 1 million na imagine kung magkano sweldo dapat yung makuha mo para ma-afford mo yun, di ba? Ang laki ng sahod mo doon. 25K? Oo, mga ganun dapat. 25K per month. A month? Wow. That's my estimate. Yeah, guesstimate. Oo. Grabe, no? Hindi na kayo tumingin ng ibang bahay. Hindi na. Pagkatapos nun, hindi na. Nadala agad. Dito ngayon kami parang naghanap pa rin kami ng realtor pa rin sa Hindi na sa Richmond. Tumingin kami sa mga Langley, ganyan. Malayo na ng konti. Nakita kami doon, usually mga nasa range talaga siya ng mga 700 to 800. Townhouse yun. Hindi single detached yun, ha? Walang single detached.
So parang sabi namin, syempre, you're aiming for a so-called detached kung, di ba, kung bibili ka ng bahay and stuff like that. Pero yun pa lang, townhouse pa lang sa BC, hindi mo na mabili. So parang, yun, isa yun sa nag-isip napaisip kami. So punta tayo doon sa question ni Rice kung paano. So nung nag-graduate na si Donna, since so before graduate si Donna, nag-apply siya sa isang airline and then natanggap siya. And then this airline pala, nung nag-research ako, sabi ko, based in Calgary. Okay, so nagtingin ako ng Calgary. Okay. Okay naman pala dito Hindi ako nakapunta pa doon. Hindi pa ako napunta dito. Wala kang kilala, wala kang idea about Calgary. Alam kung nasa ng Calgary. Kasi usually naman talaga ang titingnan mo lang is Vancouver or Toronto. Yung mga Alba family ko dyan sa Toronto. Andun lahat ng mga sila lahat. Alba family. Alba family nasa Scarborough. Anyway, going back, so nung nag-request siya na nagtanong ako kung pwede ako i-move. Ang nangyari pala is nung nag-research na ako ng Calgary, so nakita ko yung real estate. So tumingin ako ng townhouse. Syempre, yun yung tinignan namin sa Richmond. Magkano yung pagkatingin ko, Mark, it's just 400. 450. Sabi ko, wow, 60%, 70% off. Di ba? Kasi, laban sa 1.3, no? From 1.3 biglang 400. Sabi ko, love, tanong mo nga sa employer mo kung payag silang ilipat ka ng Calgary. So, tinanong niya. So, pumayag. Ako naman, since I work from home full-time, employer ko pa rin ngayon is nasa Vancouver So, since I work from home full-time, tinanong ko yung boss ko. So, sabi ko, boss, could I move to Calgary? Is that okay with you? And then sabi naman ng boss ko, I actually live in Chilliwack. If you fly from Calgary going to Vancouver, you'll arrive first. Then so Chilliwack is around 2 hour, 1.5 to 2 hour drive from Vancouver. So yun, payag. So ayan kumuha kami ng realtor dito. Naghanap kami realtor dito, And then through videos? So through videos lang, Mark and Rice. It was a very cool experience. Kasi parang ang nag-house hunting na hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. Binibidyoan lang. Picture lang. So sabi lang namin doon sa realtor, can you look into this? Let us know what time are you gonna be there so we can also check on it through video. So ganun lang. So and then matyaga rin yung ano nyo. Matyaga talaga. Pero sabi nila, madami na daw gumagawa nun kasi nga ang dami na naglilipatan dito sa Calgary. Ganun na yung parang nag-video sila and then they sent sa client nila. Tapos ganun din. Parang yung nangyari sa amin, mga ilan na daw yung ginagawa nilang ganun kasi ang dami na nga daw But the thing is, wala kayong idea kung anong klaseng community. Wala talaga. Wala alam kung saan lugar kayo dadalhin ng bahay na yun. Realtor na yun. Ang criteria lang namin, Rice and Mark, is malapit sa airport kasi doon siya nagwo-work. Malapit sa schools ng mga bata. That's it. And my countertop. Yun lang, may countertop. What is the countertop? Anong meron sa countertop? Kasi yun yung deprived kami or siya pala. Si Donna. Kitchen? Nagpe-prepare ng mga food ng kids, ng mga ganun ba? Yan, naiintindihan ko. Gusto ko rin nun. Oo, kasi nung nasa Vancouver kami, syempre, nagre-rent ka, so wala ka naman choice. Ganun. By the way, magkano pala yung rent nyo sa BC? Very good. Yung first namin, townhouse yun, nung dumating kami. Okay. 2,850. Grabe. Kasama na kuryente doon. Hindi pa. Wala pa pa. utilities. Actually, 2,950 siya. Natawaran pa namin na 100. So, ilang kwarto yun? Oo, townhouse yun. Okay, townhouse siya. Dalawang kwarto. 3. Tatlong kwarto. Grabe. Malaki talaga. Pero malaki din yung rent. Pero ang dating kasi sa amin, galing kaming Singapore,
3.5 yung townhouse, yung condo namin Oh, doon. mas Parang mahal. mura pa, Parang no? feeling ko, kayang-kaya to. Oo. Pero nung tumatagal, parang may parang may mali. Alam mo, parang mabagal yung ipon, mabagal yung So nag-decide kami to downgrade. As in purposely talaga. Para makasave. Downgrade namin yung sarili namin to an apartment which is around 2,200. Para lang makatipid hindi dahil kinakapos, kundi para mas makatipid at mas makaipon. Kasi ang target talaga namin is on the second year, makakabili kami ng bahay. Oh, diba? Alam mo, ang galing na mag-planning, ano? Buong loob nito. Okay. Magkano yung mortgage nyo dyan? Yan. Magkano dyan? Yan ang tanong. Yeah. So, right now, 2,850, di ba? So, in hindsight, pag-iisipin mo, right now, mortgage namin is 2,400. Mas mahal pa yung renta namin. Exactly, no? Oo. Tapos sa inyo pa. Yeah. Although may condo fee ka, kasi townhouse siya. So, although may condo fee ka, pero it's relatively okay kasi at least sa'yo yung property. Yeah, oo. Oh, nice. Wala nang pala-pala yan. Paano, nakakatuwa kasi nung bibili sila ng bahay hindi pa nila nakikita yung place, yung community, video call lang. So, paano from there, nag-decide kayo na gusto niyo yung place? Ako rin parang Pero pumunta si Lonis dito once. Nung inspection na. So, sabi ng realtor, nag-okay na kami sa bahay. Sige, ganyan. Pumirma na everything. Sabi before that, you have a final inspection. So, dun lumipad lang si Lores. Nagbalikan siya from Vancouver to Calgary. Dun, first time niya nakapunta ng Calgary, first time nakita yung bahay and everything. Okay. Anong reaction sa lugar na pupuntahan mo? So pag land ko na, syempre galing kang Richmond, galing kang Vancouver, so fly ka dito. And then, alam mo, Rice, yung paligid ng airport kasi ng Calgary, di ba wala talagang tao? Flat yun. Establishment So, pag ko, tawag ako kay Donna, love, bukid pala talaga dito. Grabe makabukid. Yun yung akala ko. Kasi hindi ako nakakalabas So, yun. So, yung experience is, punta ako dito sa townhouse. Right. Again, isa lang yung hiling ng asawa ko. Countertop. So, extra na lang yung may toilet yung master's bedroom. Extra na lang yun. So, pagtingin ko may countertop, mukhang okay naman siya, malinis, mukhang bago. That's it. Grabe, no? Wow. Pero nakailang tingin kayo ng bahay. At that point, did you still have an option not to proceed with buying it nung chinek mo? Oh, yeah. Pwede naman umatras yun pag gano'n. Pwede pa rin. Okay. So, Grabe. pang-anim ata namin itong bahay na nakita. Kasi yung parang... marami rin. Oo, yung 5 na bahay na nagustuhan namin, nag-offer kami. Oo. Natatalo kami sa bid kasi ayaw namin din lumagpas dun sa budget namin. So, natalo kami sa bid. So, bidding pala. Even yan, bidding din. Oo, pero nauna kaming mag-bid dito. Yeah. So, sabihin, nagkakaubusan na rin. Yes. Speaking of bids, I have a question. Magkano yung... How much more than listing price yung inaangat ninyo, yung ino-offer ninyo? So dun sa mga natalo kami, kasi this house is blessing din to. Kasi ang listing price is 450. But we were able to get it at 435. Kasi medyo motivated. So bumaba pa. So medyo motivated yung seller. So we were really surprised. Like I just told the realtor, offer ka nga ng ganito, 435. Okay na yan. Kasi kami yung first dito. Pero since sa previous, parang merong mga 430 tapos may pang second for 440 na. Parang every 10K additional. Intense. Okay. 10 yun. So on average, Ina, to answer your question, for example, 400, 440 ang offer mo, natatalo ka pa. 450, sometimes natatalo ka pa. On our case, laging talo. So 50K na yung gap or yung above the same, natatalo pa kami.
So ayoko kasing lumagpas dun sa 450 na ceiling kasi I'm a bit of a conservative Kasi wala din person. akong So work. gusto ko pag isa sa amin ang mawalan ng work, Kaya Kaya pa rin. Kaya Correct. pa rin bayaran. no? Oo, ang strategy pala, pababa dapat ang bid mo. Oo, pagka kunyari, ang style kasi ng kunyari na nakalist ng 200, kunyari 400, tawaran mo agad ng 370, mali mo makalusot ka, di ba? Yun Ganun nga yung lang yun nangyari eh. dito. Oo, ganun lang yun. Ganun ang style. Hindi yung iisipin mo na magtaas ka agad. Correct. Mali mo walang nag-bid, di ba? Di Isang babaan mo. bagay yun. Paano, di ba? Paano mo, Malalaman kung ganun. kung may magbibid o wala, di ba? May ano rin yan. May yung realtors Malalaman. na nagsasabi Oo, sila. may Ilan na usapan sila? yan. May mga Kung ilan na. usapan yan. So yung example ko kanina 400, nag-offer kaming 450, nagsabi yung realtor sa amin, yung kalaban niyo is 18. Oo. Other ang Oh, nag-offer. wow. So, dami, di ba? For sure talo na tayo dito. So Yeah. Above market. and they won like 456. Wow. Oo, 6,000. Pero malaking bagay na yun, no? So, if you're the seller, syempre doon ka sa mataas, right? Oo. Yeah, oo. So, ibig sabihin, madami rin ng demand na ng bahay ngayon dyan sa Calgary, di ba? Ay, naku, marami na dyan. Kasi Oo, ang dami oo. naglilipatan na daw dito talaga. Sabi ng realtor namin, kaya yung business nila sobrang booming because ang daming provinces, like from Vancouver, from Ontario, lumilipat dito. Oo. So, ganun yung nangyayari. So, kaya tumataas din yung demand nung bahay. So, actually, parang nandun pa kami sa peak nung ang tataas na nung bahay na nagbebenta. Na presyo. Kasi sabi nila parang townhouse before is 300 something lang. 320. Ganun townhouse. Dito doon. Nung pumasok kami parang nasa 400 na sila kasi nga sobrang Ang daming nag-move. Oo. And anong sabi ko nga dati, Mark, no? Kung ano yung Saskatchewan ngayon, that was Calgary just a few years ago. Kaya ang dami na din naglilipatan. Biglang dumami na sila doon, no? Dito sa Saskatchewan naman, iniisip nila, lilipat na rin sila dito kasi nga medyo mahal na rin ng konti sa Calgary. Ganun na yung yung trending. Mamahal na rin dyan, Mark. Mamahal na rin dyan. Ay, oo, nag-ano na kasi nagpupuntahan na rin dito eh. Oo. Sila. Tsaka yung bahay dito tumataas na rin. Yung mga bagong bahay dati 300. 300 plus may mga single detached pa eh. Ngayon wala na, nasa 400 plus na rin yata. Mga katulad ng bahay mo, Mark, na ganyan. Ay, ganito. Luma kasi to. Kaya, pero mataas na rin. Mataas. Binili ko lang to ng 205 eh. Pero ngayon, hindi mo mabili ng 205. 210, pwede. Hindi. Mga 211. Mga ganyan. Hindi mo na mabili to kasi dating nakapost to ng 254 yata, 264 nung pandemic. Hanggang nung pandemic kasi wala bumibili. Hanggang binarat ko to eh. Galing mo. Tapos mababa yung interest rate at that time. Oo, 1.69 dati. Yung sa amin ngayon is 5.29. Grabe. Ngayon, no? Ba kayo? Naka-fix ba kayo? Variable? Finix ko na. Pero medyo alam kong bababa siya in a few years. So ginawa kong fixed 3 years. Fixed rate. Kasi naalala ko yung kasama ko bumuli rin ng bahay. So tinanong siya kung iti-fix niya o variable. Sabi niya, pare, nag-compute na ako. Lahat ng klaseng scenario na-compute ko na. Na kahit anong mangyari, hindi tataas ng ilang percent yan eh. Kumbaga, point lang itataas niyan eh. Sa mga darating na panahon eh. Kinuha niya variable. Yari. One something, biglang pumalo, di ba, ng almost kick? Iyak ka. Oo, kaya iyak siya. Ang laki na nalagdag sa Alam mo ano yung niya. dating, may mga kakilala ko dating nagbabayad lang ng 1.3. Biglang nag-1.9, ganun. O kaya nag-2,000. Siyempre, isipin mo yung 700 na tatanggalin sa budget mo. Parang isang sasakyan yun. Masakit yun. Mark, how crazy is this? May nakilala kami sa Vancouver. Mortgage nila 7,000. Grabe, no? Grabe. Magkano yung income mo para ganun yung
mortgage mo. So again, parang same nung sa'yo, Rice. Parang inisip nila, nasa 1.2 ata nila nako, 1.5. So around 3,000. So kaya-kaya to. Nag-variable. Nung nag-hit ng 6%, nasa around 6 to 7K. Parang hindi na siya nakakatulog. Oo. Tingnan mo paano yan, hindi mo na alam kung saan mo kukunin yung pera na yun, di ba? Yeah. Minsan nagsasabi na siya sa akin na Pag-give up niya na. Mawala ng trabaho, bawal ako mawala ng trabaho. Like out of the blue, pag nag-uusap kayo, bigla lang siya magsasabing bawal ako mawala ng trabaho. The thing is, even may trabaho ka, parang ang hirap i-sustain, bayaran mo yun. Di ba? Parang doon na lang lahat. Oo. No? Doon na lang What talaga their lahat. work is, Doon na lang. Oo, malay ba natin, ano? Parang isipin mo, i-give up na lang yung bahay na yun. O kaya, ibenta mo na muna. Yeah. So thankful yun ngayon for sure kasi bumababa na. Pero ang tagal lang, baba ng ano niya. Pero nasa 5K pa rin yun for sure yung mortgage na. Ng 5, no? Yeah. Parang iniisip ko kung magbabayad ako ng 5, siguro hindi wala na akong uwi-uwi ng trabaho. OT. Kasi mahilig ako umuwi pag walang trabaho. Uwi, ganun lang ako Yeah. Pero pag ganun na yung mortgage ko, yari na. Stay ka talaga sa bahay. Parang- Stay ka sa trabaho mo. Kaya yung ginawa kong budget is yun talaga. Para pag Medyo nawala. conservative talaga siya kasi in case may mawala ng trabaho, kaya pa rin i-sustain. Yung kailangan Sustain yung bahay, sustain yung daily expenses, yung kailangan diskarte mo dyan, kukumpute mo siya ng pinakamababang sahod mo. Huwag mo isasama yung OT, mga extra income, huwag mo isasama yon, yung pinakamababa, para kung mangyari man yon, at least hindi kayong parang nakatulala. Oh yeah. Matutulala ka talaga. May bahay ka, hindi ka makatulog sa bahay mo, no? Lagi kasi hindi naman. Nasa trabaho ka na lang, di ba? Hindi naman kasi yan mortgage lang May kuryente yan, may property. Sa kanila, may condo fees yan. Maraming sumusuntok sa bank account mo. Correct. Pero kumusta naman yung Lawrence and Donna? Kumusta yung paglipat niyo dyan? Yung adjustment from coming from yung winter, nasubukan niyo naman yung winter dyan? Oo, yun. First winter namin ngayon dito sa Calgary. So, good luck. Excited kami na kinakabahan. Naka-winter tire na ba kayo? Naka-winter tires na. Ayan, okay. Pero hindi pa ako naka-drive talaga ng yung laging winter. Sa Vancouver, sobrang light lang Parang hardcore. Mali. How about the kids? Papakita ko yung pictures nila. Mali yun. Mali. Puro kalbo yun. yun. Ay, naku po, nawala dahil umexit. Yung kids ninyo, do they like it? Better than Singapore? Or DC? Maliliit pa naman anak niya Yung panganay, I always ask him, which one do you like better? Richmond or Calgary? I always say Calgary. Calgary na. That's nice. Hindi, maganda naman talaga dyan kasi city talaga yan City. Yun lang paglapag mo ng eroplano kasi makikita mo. Oo, talaga. Parang lalo na siguro kung dito kayo nag-land. Gaano ba kayo kalayo sa Gaano kayo kalayo doon sa may event place? 15 minutes. 15 minutes. Malapit nga talaga. Mark, Rice, kung saan kayo nagstay? Cornerstone yun? Kasi in-invite namin sina Alwin and Emma dito nung birthday nung bunso. Dito lang pala kayo, dyan lang kami. Nung nagstay daw kayo dito. As in yung 3 blocks away. Okay. Bagong community lang yun. Bagong community, maganda nga. Oo, yung tinira natin, sabi nga nung may-ari, 2 years old pa lang daw yung na yun Maganda yung community doon. Nahil ba kayo dyan? Naabutan nyo? Nahil kayo? Yeah, unfortunately, yes. Nawasak. Na-experience agad ni Calgary kung ano yung meron siya. Yeah. Wow! Nasa labas pa tayo noon, di ba? Dalian kaming umuwi kasi nga parang may nag-emergency keep us nag-a-alarm So, uwi na tayo. Pero naabutan kami good 5-10 seconds talaga sa kotse. So, merong pag-garahe na kami. Okay, may grahe kayo.
May garahe. Oh, Oo. maganda yung townhouse nila, may garahe. That's Relatively, Mark, maganda na. Tinamaan ba yung sasakyan nyo? Di paano yung insurance? Tinamaan ng mga 5. Limang May 5 Limang malalaki. cute. Oo. Limang cute. Oo. Kasi limang saktong biglaan talaga. Papasok na kami ng garahe. So, Lawrence, napagandaan mo ba yon? Yung hail na-research mo ba yon na Na may hail. Oo. Na-research, no? May hail dito. hindi nyo alam? Hindi. Yun pala yung hail. Yun pala yung hail. Okay. Now you know. Hindi, dyan, grabe naman yung hail, yung huli di ba? Alam namin siya yung snow na nagne-negative 40, ganyan. Parang doon na kami pero hindi namin alam na may hail dito. The house na may ano ba? Malaki ba yung damage niya? Hindi naman masyado. Hindi naman. Okay lang. Kaya lang hindi naman namin wino-worry kasi may condo fee. Condo naman. So, yung management. management ng Sila magpapaayos. Condo insurance siya. Pero good experience siya. Oo. But hindi ko alam, ganun ba? Hindi naman yata ganun ka laki yung usually hail. Tulad nung pinag-uusapan natin when it happened about last month. Pinagbubol lang yata yun. Oo, yung ganun kalaki. I don't think it's like that. Baka naisip nila ganun lagi. Hindi naman. Golf balls lang. Golf. No, I don't think it's like that. Always? Hindi ba naman lang pag yung normal na hail, ganito lang, maliliit. Pero yung nangyari sa inyo yung last, talagang ganyan yata. Malaki daw talaga. Malaki talaga. Kaya Yeah. Ay, okay. Oy, papakita natin yung kanilang Facebook page. Ano ba ito? Follow nyo sila. Yan Follow They are nila. joining the vlogging community. Nakiki-vloggers na. Mag-upload kayo lagi sa YouTube. Kasi maganda yung experience nyo galing kayo ng city tapos Calgary. Para Correct. Oo. Sige. Dapat i-share nyo dun yung paano kayo nag-goal setting. Kasi parang ang galing nila ang galing nila. Aral mag-achieve na mga plano nila. Diba? Actually, just to add, meron pa kami talagang after kunyari mag-fail talaga yung Canada. Like, for example, nag-PGWP, at the end of it, hindi kami na PR, parang nagbakasyon lang kami. Kinausap na namin yung mga boss namin. Babalik kami. We could just go back to Singapore. Sabi ng boss, yeah, sure. Please come back. Just let me know. Parang nagbakasyon lang kami ng Canada. So, syempre, dahil good work naman yung ginawa mo for them and all. So, na-appreciate. Maganda yung journey nila. Smooth. Kasi aral, Aral, planado. Di ba? Correct. They didn't waste any time. Kasi madalas yung iba, dahil, hindi, papasok pa naman to. Mag-PGWP pa naman. Ilang taon pa. Oo. Yeah. Pero may nag-advise sa akin, Ina, ang lagi kong sagot, no. We're gonna have it in less than a year or 1 year. Ang galing, no? Oo, ang galing ni Lawrence, no? Ang lamang nung nag-aral, pinag-aralan yung nasa... Pinag-aralan ko talaga, Rice, like 2 months siguro or 1 month talaga napuyat kung paano. Like after work, pag natulog ang mga kids, 9 to 1, 9 to 2 a.m., nagbabasa lang ako ng 1 to 2 months. Yung iba kasi pumupunta rito nang wala silang idea, nakaasa lang sila sa PGWP, samantalang pwede naman pala talaga silang mag-apply o gumawa ng di ba? Nung profile sa express entry. Yes. So yun yung advice ko lagi. At the end of the day, you need to have your express entry. Kahit wala kang plan ma-PR, okay, gusto mo antayin yung PGWP mo? Sure. Pero maglagay ka na express entry. Yun, oo. Need to be there. Kasi naalala nyo yung nung nag-pandemic, parang may 30,000 na pinili. Right? Na instant PR yun. Basta nandito sa... nandito sa Canada. Lahat lang na nandoon na napili is yun yung may express entry. Means you have your IELTS ready, nandun yung IELTS, nandun yung CELPIP mo ba or PTE, andun everything. Kasi just in case that the government changes its policy and biglang, kailangan pala natin ng 50,000. Pag wala kang express entry, wala. Saka ka palang gagawa. Saka ka palang gagawin everything, wala. And then naunahan ka na, Yeah, and then meron pa yung tie break rule.
So for example, may express entry, dalawa. Pantay kayo ng for example, last lot. Pantay kayo ng points. Kung sino yung unang nag-create ng express entry, siya yung makakapasok. Wow. Ganun pa. Oo, may ganun pa, no? Kung hindi ikaw yun, kung delayed ka na 5 minutes, hindi ikaw yung na-PR. Right? So, very, very aggressive. So, hindi ka lang magsa-study, hindi ka lang magwo-work. Lagi talagang nakaabang sa mga news. Lately lang ako nag-lay low sa kakaabang ng mga news kasi nga na-PR na naman kami. Na-PR na, okay na. No? Yeah, when we were trying to apply for the permanent resident. Yeah. Yung iba kasi iniisip nila, ay, hindi pa naman ako pasok sa points eh. O kaya, tsaka na, di ba? Marami pang time, yung gano'n. Nag-iipon ng points, parang gano'n. Again, 430, 420 lang yung points ko. That's not, hindi yun close to being a permanent resident. Pero alam ko nga lang kung ano ang gagawin ko para lumaki yung points. Pero, may express entry ka pa rin naman doon. Yeah. Good. Nice. Galing, oh. So, yun yung advice ko. Really research talaga. Like, isipagan nyo po, pagpuyatan nyo. Kasi at the end of the day, yun yung goal is to become permanent resident here and stay. Yun ang goal ng lahat eh. Okay, umasa sa mga YouTuber, mga dre, no? Oo nga, okay makinig sa mga nasa YouTube, ba? Ang dami nag-aantay kung paano makakapunta sa Canada, di ba? Samantalang mas reliable, yung website ng Canada, nandun na lahat, nakasulat na, babasahin mo na lang. Sa CIC. Even the tiebreaker, Rice, alam ko. So, alam mo yun? Kita mo, to that extent, di ba? Yeah. Kasi mas maganda yung chance nyo, di ba? Pag alam nyo yung batas o yung pwedeng pathways na puntahan nyo rito. Yeah. So parang confident ka na, okay, maglaland na tayo sa Canada. Here we go. We know what needs to be done. 1, 2, 3. Pasok siya, alaga ng bata, ako magwo-work. But then, you know what papers you need to prepare, kasi may NBI pa, may Singapore police report kami. So those were already requested even before we initiated the PR. So naka-prepare na talaga siya. Kumbaga paano, no? Hindi ka madaling masway, mauga ng iba, 'di ba? Pag may nagsabi sa iyo ng kung ano man, alam mo di ba? Alam mo yung ginagawa mo. Yeah. Ako pa nga ang nagtuturo. So it's a blessing as well to be a blessing. Kasi nung nagtatanong yung pinsan ko ng how to become an international student, ganyan, na-guide ko siya. And then nasa busy na talaga sila, nakapunta sila. Dahil pag-guide ko, like tanong siya ng tanong sa akin. May din akong friend na nasa Edmonton. So slightly nag-communicate kami kung paano, ganyan. So tinuruan ko siya ng mga statement of purpose, na essays, mga letters, ganito ang gawin. So yun, nasa Edmonton din sila. So alam. Yun. Blessing din yung mga kaalaman ko sa iba. May time na sabi ko nga, pwede ka na maging consultant. Baka sa susunod, babalitaan namin ano ka na. Mag-aaral ka. Nung time na yun, sabi ko, bakit mo maging Lawrence, 1 year lang yata yun. Ayan pagka Alba CIC, ganyan. RCIC. Mahilig ka naman magbasa eh. Thank you guys, Thank you very much. So will you be vlogging more about how you did it? Para yun, follow kayo. Sa YouTube nyo. Yes, for sure. Kasi Alba Fambam. Ang daming Alba Fambam, parang ganun So kailangan one word nyo i-enter kasi kanina sinearch ko sila. Parang hindi lang Okay. Alba Fambam. Ayan, okay. They are in Facebook. Tapos, pag naglagay kayo sa YouTube ng, kunyari, title nyo, lagyan nyo ng Buhay Canada. Kaya, hindi. Ano bang madalas magkamali yung mga bagong YouTuber? Yung title, nabasa ko yung title nyo, no? First Thanksgiving in Canada, Calgary. So, kasi dati ganun yung style ko eh. Ang sistema ganito. Nobody know you, so they don't care. Parang ganun, no? Yung first Christmas mo dyan, or first New Year mo dyan. So, ang pinakamagandang gawin is, let's say, yung yung paglipat nyo, di ba? From Richmond to Calgary.
Yung gano'n. Tapos bago nyo sabihin yun, samahan nyo ng daily life nyo, ilagay nyo yung istorya sa gitna. So somehow, yan. Papapanood muna nila yung ano nyo. Actually nga, Sabi ko sa iyo, mag-vlog. Basta lalagyan nyo ng pag nilagyan mo ng Something interesting na makakapukaw dun sa mga interesado. Papasok na lahat yun. Papasok na lahat sa Buhay Canada. Tapos minsan naman lagay mo ng Pinoy Canada. Lahat naman na may vlog na may Pinoy Canada, papasok din naman yung vlog nyo. Yeah. Ganun yan. Keywords. May Yeah. mga keywords. Lagyan mo lang yung keyword. Okay, yun nga, magsa-start ka. Thank you for the advice. Actually, Mark, may natutunan na ako sa'yo. Kaya pala naka-landscape yung phone mo nung nagba-vlog ka kung nasa nasa Pacific. Kasi pala pag naka-portrait, pag nilagay mo sa video, ganun lang siya. Portrait. That's right. Kaya pala nakaganon si Mark, naka-side yung phone niya. Trial and error lang. Gagaling ka rin dyan, ba? Basta post lang ng post. Pero mas maganda talaga yung life nyo, tapos yung paano kayo nag-journey. Doon na yung papanoorin ng tao. Yeah. Okay. Sige nga. We have to wrap up our episode already. Thank you guys. It's been Salamat, an hour. Thank you so much. Thank you, Lawrence and Donna, Alba Fam Bam. That's episode 54 of Spot Pinoy. We'll see you guys in the next one. Thank you, Lawrence, Donna, thank you. Bye.